Sabi dati nung araw, pinagpalang pagkabuhay. Ang tawag nila ay Easter Sunday, pero muling pagkabuhay. Pero para sa akin, hindi ko gagamitin yung Easter Sunday. Alam niyo ba yung word na Easter ay kinuha sa isang, sabi nga ay isang pangalan ng isang Diyos-Diyosan na ang spelling niya ay E-O-S-T-R-E. Pwedeng Easter, Easter din, o Easter. Amen. Dali lang po. Kahit tayo maghalo na ang luha at pawis, tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Bago po natin ituloy yung ating pag-aaral, ay paalala po, 2 weeks na lang magse-celebrate na tayo ng ating 4th anniversary. Muli, maaari po tayo mag-imbita kasi yung ating pagdiriwang, ito ay paraan din kung paano tayo nag-evangelize o paano natin na ibabahagi ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Mabigat yan. Nalalaglag. Yan. Pero hinihingi namin na i-register no po kung ilan yung inyong iimbitahin. Amen? Para hindi tayo kulangin kasi o-order lang po tayo ng pagkain. Or may pasobra man tayo, mas maganda yung may alam na natin kung ilan yung ina-expect natin na bisita. Amen? Kasi counted na lahat yung mga regular na uma-attend, pero kung mayroon tayong dadalhin, isasama dito, ipaalam lang po. Pwede nyo sa mga ministry head o ipaabot. Amen ba? Amen. Bumili na ba ng Royal Blue? Ha? Bumili na ba? Maki-motive tayo ang ating anniversary color ay royal blue. Nakita niyo po ba? Medyo dark lang ng konti doon sa ilaw na blue. Yung ilaw ng ating cross. Dark lang dyan ng konti kasi ito ay light blue. Amen? Amen? Lahat naman kayo may cellphone. Type nyo lang, royal blue, lalabas yung kulay na yon. Amen? Amen? Pera na lang kung ano. Ako minsan color blind. Minsan, yung peach, ang tingin ko pink. Malapit naman, di ba? Ayan. Sige, tuloy natin yung ating pag-aaral. Dahil ngayon ay yung buong isang linggo, sinelebrate yung pag-alala o to commemorate kung ano yung mensahe ng Holy Week. Amen? Amen? At yung Holy Week na yun, kung tayo'y nag-aral na isang buong linggo, kung tayo'y kung nagbasa man lang tayo nung isang gospel book. Pag sinabing gospel book, yung 4. Matthew, Mark, Luke, at saka John. Kung binasa natin doon, kung nagbasa tayo ng isang gospel book, nasusulat doon ang buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Amen? At iyon, ang binabahagi noon, syempre, ay pinapakita doon kung paano, di yata gumagana. Dali lang po, hindi gumagana yung presenter.
Ang pinapakita ng mensahe ng Holy Week, walang iba kundi ang kabutihan ng Diyos. Amen? Dahil hindi niya hahayaan na yung kanyang nilikha, yung kanyang, sabi nga ay pinakatatangi at minamahal sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao na tuluyang mapalayo sa kanya. Amen? Kaya tunay na kabutihan ng Diyos ang mensahe ng Holy Week. At hindi lamang yan, balikan natin, ito ay binahagi na ni Pastor Manny. Basahin natin muli yung Psalm 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Araw-araw maaari tayong makapagpasalamat sa Panginoon, hindi lamang dahil sa material na bagay, kung hindi dahil sa kanyang pag-ibig. Sa Tagalog, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Hindi kailanman magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Ang tao, maaaring mabago yung pag-ibig. Amen? Diba? Pagka mga bagong kasal, i-correct nyo ako kung mali, 100%. Minsan sobra pa, mahal na mahal mo yung pinakasalan mo. Pero habang dumadaan ang mga taon, nagiging 90 na lang, nagiging 80 na lang, pababa ng pababa. Amen? Bakit? Kasi yung pag-ibig ng tao nakabase doon sa ginagawa ng minamahal mo. Tama ba? Tama ba? Kapag nagkukulang na yung asawa, hindi mo na ako mahal. Yung mga dating ginagawa, tapos hindi na ginagawa, binibigyan natin ng interpretasyon na napawasan na yung kanilang pag-ibig. Tama ba? Pero ang Diyos, hindi magbabago yung kanyang pag-ibig, laging 100%. Hindi yan magmamaliw, magpakailanman. Kaya ang ating pag-aaralan at para din alalahanin ang ating Panginoong Jesus, para alalahanin yung kanyang buhay at yung kanyang misyon para sa mga tao, ang pag-aaralan natin ay taste and see that the Lord is good. The love of Jesus Christ. Nasapin at tingnan ang Diyos, ang kanyang ang pag-ibig ni Hesus Kristo. Amen? Balikan natin muli. Ano ba yung pag-ibig? Paano ba ipinadama ni Hesus Kristo yung kanyang pag-ibig? At iyan ay ipinakita nga sa kanyang naging buhay at sa kanyang ginawa para sa mga tao. Amen? Sabi nga sa ating inawit, hindi tayo kamahal-mahal. Dahil ang natural tendency natin ay sundin yung sarili natin, sariling kagustuhan, yung laging taliwas sa Diyos. Pero ang Diyos, inabot tayo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Katulad ng nasa picture, pwede natin bigyan ng tatlong mahalagang bahagi yung Holy Week. Yung una, yung kanyang crucifixion. Pagkatapos, yung kanyang muling pagkabuhay o resurrection. At yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung second coming. Amen? Sabi, ito yung mahalaga na ating laging pinagbubulayan at inaalala patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ayaw talaga.
Sabi sa salita ng Diyos, from John 15 verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Hindi malalayo yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo sa kanyang Ama patungkol sa pag-ibig niya sa atin. Sa Tagalog, kung papaanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Amen? Ito ay utos. Ito ay utos ng Panginoong Yesus. At alam niya, ito ay susi para sa katagumpayan natin bilang mga mananampalataya. Amen? Kasi sa panahon na down ka, wala kang huhugutin, kundi alalahanin mo yung pag-ibig ng Diyos. Sa panahon na hirap ka, o masyadong mabigat ang problema mo, bumalik ka. Alalahanin mo yung pag-ibig ni Kristo at ang kanyang ginawa. Ang pag-aaral natin ngayon, balikan natin, 5 great truths that Jesus Christ loves us. Hindi ko pinastel siyan kasi nagpapatuloy yan. Lagi yang nasa kasalukuyan. 5 dakilang katotohanan na mahal tayo ni Jesucristo. Meron tayong maraming pagpapakita ng sa salita, sa Biblia, ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan na alam na alam nyo na rin. Ngunit mahalaga na balikan natin at alalahanin natin. Bakit kailangan nating alalahanin yung pag-ibig ni Kristo? Dahil yung pag-ibig na yan na nabubuhay sa atin, dapat ay mabuhay din sa ating buhay. Amen? Maging buhay na buhay sa puso natin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil yung pag-ibig, sabi, ito yung demonstration, ito yung nagpapakita ng ating ginagawa ay dahil mahal natin yung ating Diyos at mahal natin yung ating kapwa. Amen? Hindi lamang yung nagmamahal sa atin, kundi lahat ng minamahal ng Diyos. Yung mga makasalanan, mahal ng Diyos yan. Kaya utos ay ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Yung John 3:16. Dapat memorize na natin yan. Amen? Memorize na ba yung Juan 3:16? Amen. Sige nga. Recite nga. O, diba? Tingnan mo si Ate Norma. Inumpisahan niya sa English at tinagalog din niya. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Diba? May panangakong buhay ang Panginoon. At iyan ay buhay na walang hanggan. Hindi lamang buhay dito sa lupa, yung buhay na ipinangako niya. Merong susunod na buhay. At iyon, yung kapag-asahan natin na makakasama natin ng Diyos. Tayo ay may pupuntahan na napakagandang lugar na kung saan ay maninirahan tayo sa piling ng Diyos. Amen? Iyon yung perfectong buhay. Amen? Una, paano pinakita ni Jesucristo yung kanyang pagmamahal? He obeyed
God the Father. Sinunod ni Kristo ang Diyos Ama. Paano niya sinunod? Siya ay Diyos, pero nagpakababa siya bilang tao. May misyon siya at tinupad niya yung kanyang misyon. Sinunod niya yung kanyang misyon sa mundo na to na buong. Kung aalala ninyo, sa picture na yan, iyan yung nanalangin si Jesus. Nanalangin si Jesus sa halaman ng Gethsemane. Amen? Na umiiyak siya doon. Umiiyak siya. At sabi niya ay, take this cup from me. Kunin yung kopa ng pagdurusa at paghihirap. Pero sabi niya, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi masunod ang kalooban mo. Amen? Alam na ng Panginoon yung kabuuan ng kanyang misyon dito sa mundo. Alam niya yung dadaanan niyang paghihirap, pagdurusa, yung sakit sa kalooban. Sabi nga, hindi yung physical na sakit ang mas masakit. Ang mas masakit ay yung sakit ng kalooban. Na yung pumunta ka sa mundo para ibigay ang buhay mo, pero yung mga tao na ililigtas niya, hinahagupit siya, minumura siya. Tama ba? Inaalimura. Inaalimura, binabato, dinudurhan. Ganon katindi yung ginawa ng tao sa kanya. Pero, sumunod siya sa Panginoong Diyos Ama. Kailangan niyang matupad yung utos ng Ama dahil mahal na ang Diyos. Pangalawa, mahal kung paano minamahal ng Diyos yung kanyang nilikhang tao, mahal din ni Kristo yung nilikhang tao. Amen? Amen. Kasi hindi siya susunod kung walang pagmamahal. Napakahirap sumunod sa utos kung hindi mo mahal yung nag-utos. At kung hindi mo rin minamahal yung gagawin mo, yung mission mo para doon sa tatanggap. Ano nga yung recipient ng mission mo, mahal din niya. Amen? Samantalang tayo, tinanggap natin yan na walang kahirap-hirap. Pero sa panahon ng paglilingkod sa Diyos, ang dali tumalikod ng tao. Amen? O kaya pag may pinagdadaanan, sa halip na mas sumiksik sa Panginoon, lumalayo sa Diyos. Tama ba? Nagtatampo sa Diyos. Nagagalit sa Diyos. Naranasan niyo na ba yung mga ganong pakiramdam? Siguro yung tampo at saka yung dahil matagal sumagot ang Diyos, nililimot yung pag-attend sa mga gawain. Amen ba? Pag nagtampo, hindi na-attend sa church. Amen ba? Dapat, ano man yung sitwasyon ng buhay, tuloy lang tayo. Mahirap man ang pinagagawa ng Panginoon, sunod lang tayo. Bakit? Sa dulo nun, mararanasan natin yung kagalakan ng pagsunod. Amen? In John 14:31, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Ang linaw, di ba? Kung paano sumunod ang Diyos. At yung kanyang pagsunod para maipakita yung pag-ibig ng Diyos Ama. Iyon yung nakapaloob doon sa John 3:16. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo ay linisin
at maituring na kanyang anak. Iyon ay pagpapakita, yung ginawa ni Kristo ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos Ama. Amen? Subalit, ginawa ko ang ayon sa inuto sa akin ng Ama upang malaman ang sanlibutan na minamahal ko ang Ama. Sabi nga mag-uumapaw ang puso mo sa pagpapasalamat dahil hindi ka karapat-dapat. Pero ginawa kang karapat-dapat na tawaging anak at minahal ka ng Diyos ng, sabi nga walang hanggang pagmamahal. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Una nga, ang pag-ibig ay nakikita sa pagsunod. Pangalawa, Christ sacrificed His life for us. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kasama sa pagsunod, yung pag-aalay ng kanyang buhay. Amen? Madali bang mag-aalay ng buhay? Sino mag-aalay ng buhay para sa iba? Maaaring kung mahal mo sa buhay, anak mo, magulang mo, kapatid mo, maaari mong ialay ang iyong buhay. O makikipagpalit ka, ikaw na mamamatay kaysa yung anak mo. Diba? Pero alam ko rin, marami hindi magsasakripisyo ng sariling buhay para sa iba. Pero ang Panginoong Hesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Madaling mag-alay. Pero yung buhay, napakahirap i-alay. Amen? Pero ang Diyos, buong kusang loob niyang inalay, sinakripisyo yung kanyang buhay para sa atin. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, naging tapat siya sa pamumuhay dito sa lupa para sundin ang utos ng Panginoong Diyos Ama. In Mark 10:45, basahin natin, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang paglingkuran, hindi upang paglingkuran, kundi, ulitin natin, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang mali. Nawawala yung hindi. One more time. Second time, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Blurred kasi ang aking mata, nakalimutan ko na yung aking salamin. Amen? Di ba? Ang linaw ng salita ng Diyos, yung buhay na ay para ialay, para ipantubos sa ating buhay, para sa ating mga kasalanan. Amen? Madaling magbigay ng ransom. Halimbawa, yung mga kinikidnap, ang kabayaran, nagsiset sila, yung mga kidnapper, nagsiset sila ng halaga para pantubos, para palayain yung kanilang bihag, yung kanilang
kinidnap. Amen? Pero yung buhay, may katapat ba yung halaga? Wala, di ba? Pero yung pinamtubo sa atin, yung ransom na binigay ng Panginoon, walang iba kundi yung kanyang buhay. Yung napaka-precious, walang katumbas, walang katumbas ang kahalagahan ng buhay niya ay ibinigay niya para sa atin. Amen? Amen? Kaya ikaw, bawat isa sa atin, ni-ransom na kayo. Dati bihag kayo ng kaaway. Dati bihag kayo ng mundo na to. Kung anong meron sa mundo, kung anong ino-offer ng mundo, pero na-ransom na kayo sa pagkakabihag na iyon. Amen? Amen? Kung tayo ni-ransom na, pinalaya na, mabuhay tayo bilang malaya. Hindi malaya sa nais nating gawin, kundi malaya para sundin ang kalooban ng Diyos. Upang ipakita sa mundo na tayo'y mga anak ng dakilang Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pangatlo, syempre, maganda lang hindi sa akin ni Kambal. Oops! Pangatlo, Christ died for our sin. Nagsakripisyo siya. Yung sakripisyo na yon, siya'y nilitis, siya'y hinagupit, siya'y nagpasa ng krus hanggang sa Kalbaryo. Hanggang makarating sila sa Calvary. Amen? At dumating na yung pagpapako. Yung pagpako sa kanyang krus ay pagpapako ng kasalanan natin. Amen? Yung lahat ng ating kasalanan, ipinako na sa krus at hinugasan ng kanyang dugo. Kaya naman, hindi na tayo nananatili sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi na nagkakasala, kundi hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kung may nagawa kang kasalanan o hindi, nagawa kang hindi maganda, nalabag sa kalooban ng Diyos, hindi ka nananatili doon, hinihingi mo na agad ito ng kapatawaran. Na sa paghingi mo ng kapatawaran, natuon yung pangangako sa Diyos na hindi mo na uulitin. Amen? Amen? Meron ba tayong mga kasalanan na hindi na muli nagagawa? At meron bang mga kasalanan na kahit na lagi pa rin paulit-ulit nating nagagawa? Amen? Ako'y naniniwala na meron. Amen? Yung pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng totoo. Iyan ay isa sa kasalanan na paulit-ulit na nagagawa maski ng mga mananampalataya. Tama ba? Pero sa pagka nagawa mo na yung kasinungalingan, alam mo agad na nagkamali ka. Tama ba? Kaya agad hinihingi ka, kinukundi ka ng banal na spirito na humingi ng tawad. At itama, kung iyan ay nagawa mo sa tao, sasabihin mo sa taong pinagsinungalingan mo, pasensya ka na kapatid, mali yung masabi ko. Amen? Kaya nga, minsan pagka nagsabi ka, nabigla ka, nakapagsabi ka ng hindi maganda, sabi nga, nakakasakit ng kalooban, agad humihingi ka ng pasensya sa iyong kapatid. Dahil alam mo, ano man ang nasabi mo na hindi nakakapagbigay kaloob sa ng kaluwalhatian sa Panginoon ay kasalanan. Amen? Kaya kanina, bantayan natin yung ating mga dila. Bantayan natin
ang ating mga bibig. Amen? Hindi lang bibig, bantayan natin yung ating isip, bantayan yung ating puso na hindi magkasala sa Diyos. Amen? Kaya, ito ay dali lang at kung pinanood nyo, kung nanood kayo ng sinakulo o nanood kayo ng pelikula, yung The Passion of the Christ, kung pinanood nyo yung buong buo, yun yung pinaka-malapit. Yung pelikula na yun, yung The Passion of the Christ, yun yung pinaka-malapit na representasyon nung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Masugatan ka lang ng kapraso para ka ding bata na para ba kailangan mo ng ma-hospital. Amen? Yung isang bata, masugatan lang ng kapraso, iiyak na. Amen? Lalo pa yung latay-latay ka na, punong-puno na ng latay ang katawan mo, at ipapako ka pa sa krus, na patuloy na tumitigis ang dugo, iyan, hanggang kamatayan, iyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Kaya walang rason para hindi natin alalahanin at ipagpasalamat ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? In John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Isang pagpapakita o pinangalanan din tayo ng Panginoon bilang kanyang mga kaibigan. Amen? Ang tingin ko dito, kaya kaibigan yung ginamit para ipakita na hindi lang para sa ating immediate na pamilya o yung mga mahal natin sa buhay. Parang tayo rin, dapat i-extend natin para sa mga kaibigan yung pag-ibig ni Jesucristo. Amen? Yung tuturing mo kaibigan, ilapit mo sa Panginoong Jesus, ipakilala mo siya para maranasan din niya yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Ito yung pinakamatindi. Sabi nga yung nag-aalay ng buhay para sa iba. Ano ang tawag sa kanila sa mundo ito? Ano? Bukod sa martir, bayani, tinuturing silang mga heroes. Amen? Tinuturing na mga bayani at sa ibang relihiyon, sila ginagawang mga saints o santo. Pero hindi lamang sila yung tinuring ng Diyos na saints dahil lahat ng mananampalataya ay tinatawag na saints. Kaya nga sa mga sulat ni Pablo, to the saints in Ephesus, to the saints in Philippi, ang ina-address na doon lahat mananampalataya. Amen? Pero yung Diyos, madalas, tinuturing lang na tagapagpala. Amen? May isa akong nadaanan sa, nakakapag-Facebook din naman ako paminsan-minsan. Meron akong isang nadaanan na picture. 200, sabi 2 paths. Ito sa kaliwa, ito sa kanan.
Dito sa kaliwa, maraming nagdadaan, maraming tao. Pero dito sa kanan, mangilan-ngilan lang. At ang nakalagay dito sa kaliwa na punong-puno ng tao, I believe. Dito sa kanan, I obey. Amen? Maraming naniniwala sa Diyos. Maraming mananampalataya. Pero hindi naman sumusunod. Amen? Dapat, if you believe, you will obey. Kung ikaw ay nananampalataya, dapat ikaw ay sumusunod. Sabi ko, oo nga Lord, sa panahon namin, pag mahirap na yung gagawin, hirap na rin sumunod. Sa isip niya, siya ay sumasampalataya, siya ay nagtitiwala. Pero pagdating ng kahirapan, hirap na sumunod. Kaya kakaunti na yung dumadaan sa path of obedience. Amen? Pero ibinigay na ng Diyos lahat ng katagumpayan. Binigyan na tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na spirito. Kaya walang mahirap na hindi kayang sundin ng isang pananampalataya. Amen? Amen? Kaya bilang mga mananampalataya, wag lang tayong manampalataya. Nakita rin sa buhay natin yung pagsunod dahil yung ating pagsunod ay patotoo na pagiging mananampalataya. Amen? Pang-apat, ipinakita ng ang pag-ibig ng Diyos when He rose from the dead. Christ rose from the dead. Nabuhay na muli si Kristo mula sa mga patay. Amen. Yung Diyos natin, hindi namamatay tuwing Holy Week. Ang Diyos natin na natiling buhay. Kaya nga ang ating inawit, my Redeemer lives. Nung ako'y bata pa, hindi ko sasabihin maliit, kasi maliit pa rin ako. Yun ang aking paniniwala. Yun yung naipasa sa akin. Kaya, pag sumusunod ka sa prosesyon na yung rebulto na patay, may kasamang pagluha. Di ba pag may patay, pag ililibing na, may kasamang pag-iyak. Kahit naniniwala ako na matay si Kristo. Taon-taon mamamatay si Kristo. Pero ngayon, naniniwala ako na namatay si Kristo at hindi siya nanatiling patay. Yung pagkabuhay ng muli, ito ay katagumpayan. Ito yung kapag asahan natin na pag tayo'y namatay, hindi tayo mananatiling patay. Bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Kaya mapanghahawakan natin, pagkatapos ng kamatayan sa mundo na to, may isang buhay na darating, yung buhay na walang hanggan. Kasi kung nanatiling patay ang Panginoon, walang, sabi nga, walang pundasyon yung ating pananampalataya. Hindi natin mapanghahawakan yung darating na ipinangako ng buhay. Kasi mula sa kanyang pagkabuhay, ito'y pagpapakita kung ano rin ang magaganap sa ating buhay. Amen? In John 11:25, it is written, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Amen? Manampalataya ka lang. Ibibigay ng Diyos sa'yo yung buhay na walang hanggan. Sa Tagalog, sabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay,
ay mabubuhay. Kaya ang tanong, ikaw ba'y sumampalataya na sa Diyos? Tunay ba ang pagsampalataya mo sa Diyos? Kasi kung tunay ang pagsampalataya mo sa Diyos, asahan mo na pagkatapos ng kamatayan mo, may buhay na darating, yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kaya nga hindi ka, sabi nga, mahirap man ang buhay na dito sa lupa, pero hindi ka, sabi nga, hindi ka hahawak doon sa paghihirap sa buhay na ito. Nandun yung pag-asa mo na may darating na buhay. Yung buhay na wala ng paghihirap, yung buhay na hindi na magkakasakit, yung buhay na puro kagalakan. Wala nang pagluha. At yung buhay na kasama mo araw-araw at nakikita mo yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Amen. Hindi lang si Kristo ang nabuhay na maguli, kundi tayo rin ay muling bubuhayin ng Panginoon. At yung panghuli, panglima, Christ will come back to take us. Babalik si Kristo upang kunin tayo. Tayo susunduin. Amen? Susunduin tayo ng Panginoon para dalhin tayo doon sa pinangako niyang buhay sa langit. Hindi man natin alam kung kailan yung kanyang muling pagbabalik, pero tayo'y matyagang naghihintay. Amen? Minsan nga, di ba, pagka hirap ka na, yung nasa balig ng kahirapan na araw-araw, nararanasan niya yung matinding paghihirap dahil sa sakit. Minsan, ipinapanalangin na niya, Lord, kunin mo na ako. Lord, bumalik ka na. Amen? Mali ba yung pananalangin na yun? Mali ba yung pananalangin na bumalik na ang Panginoong Yesus? Hindi. Pero ang tamang pananalangin kung hirap na hirap ka na sa iyong sakit, Lord, tulungan mo po ako. Kung hindi ko man makakamtan ang kagalingan sa buhay na ito, pwede mo namang sabihin, Lord, sa kalooban mo, kunin mo na po ako. Hinihingi natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin hinihingi yung kagustuhan natin na mamatay na. Amen? Kundi kung kalooban ng Diyos na kunin ka na, yun ang hinihingi mo. At yung pagbabalik ng Panginoon, pwede natin hingin. Lord, sana po bumalik ka na. Sana po sa aking kapanahunan ay ma-witness ko ang iyong pagbabalik. Pero, araw-araw nananabik tayo at naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Ako isang panalangin ko na, Lord, sana kasama mo doon sa mga buhay pa na susunduin mo na makikita ka sa muli ng pagbabalik. Amen? Pero kung hindi man, kung matagalan pa man, alam ko na kasama ko yung nauna lang namatay ay sabay-sabay ang bubuhayin ng Diyos at iaakyat sa langit. Yung mga buhay pa at yung mga namatay na sabay-sabay yan na kung susunduin ng Panginoon para umuwi sa kanyang tahanan sa langit. Amen? Kaya, sabi nga ano man yung naririnig natin sa hindi natin kapareho ng pananampalataya, ano man yung nararanasan natin,
Ito yung, uh, ito yung glorious hope. Ito yung matinding. Maaasahan natin. Amen? Mayroong model na dumaan. Ate nga eh. Bakit? Kasi kampante lang siya na, na lumakad dyan. Ito yung glorious hope na tinatawag. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. At ito rin ay nakapaloob doon sa tinatawag na rapture. Amen? Pero pagkatapos ng rapture, may matinding pagdurusa. Pero may mga naiwan, yung hindi pa 100% na mananampalataya ay maiiwan. Amen? At meron din na tinatawag na sa Great Tribulation, sa pagdating na matinding paghihirap, doon sila tunay na magiging mananampalataya. Amen? Kaya nga mayroong relihiyon na Jesus Christ, the Latter-day Saint. Itinalaga na nila yung kanilang buhay ay doon, pagkatapos doon sa panahon ng tribulation, yung matinding paghihirap. Amen? Sa panahon na yun ay ang mga mananampalataya ay mamumundok, magtatago. Dahil may kapangyarihan yung Antikristo ay maghahari sa mundo. Pero yung inabot ng mga mananampalataya, anumang hirap, anumang pagdurusa, kamatayan man ang kaharap, hindi sila tatalikod sa pananampalataya. Amen? In John 14, 2-3, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sa Tagalog, nabatay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirhan? At kapag maihanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling kung saan ako naroon. Di ba napakasarap? Pinaghahandaan na ng Diyos yung ating tirahan sa langit. Bibigyan tayo ng kanya-kanyang tirahan. Dito ay sinabi mga silid, pero sa ibang version, ang pagkakasabi ay mga mansion. Amen. Isa lang ang katotohanan. Meron tayong tirahan sa kanyang kaharian. Amen. At yung tirahan na yun, hindi pa tapos. Maaari yung tirahan ni Ate Norma, tapos na. Pero yung tirahan ni Sister Violi, ginagawa pa na. Amen? Pero sabay-sabay yung, kapag tapos na lahat, yung inihahandang tirahan para sa atin. Ano ang sa atin? Ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan man ako naroon. Kaya isa isto sa katotohanan na makikita natin mukha sa mukha ang Diyos na naghahari sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Balikan natin muli ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Ang katotohanan na yan ay nakikita sa pag-ibig ni Jesucristo sa atin. Kaya meron tayong inaral
5 great truths that Jesus Christ loves us. Una, Christ obeyed God the Father. Sinunod ni Kristo ang Diyos. Nung siya'y nabuhay, sinunod lahat ng Panginoong Jesus yung kanyang, ang utos ng Ama para matupad niya yung kanyang misyon dito sa lupa. At yung misyon niya, ialay ang kanyang buhay para sa atin. Inalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Lahat ng ginawa niya ay para sa pagtupad ng misyon hanggang sa pag-aalay ng kanyang buhay. Pangatlo, Christ died for our sins. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. At ang ebidensya niyan, yung pagpapako, crucifixion, pagpapako ng kanyang physical na katawan para bayaran yung kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang apat, nabuhay siyang muli. Siya'y nabuhay na maguli at pagpapakita na siya'y nagtagumpay. Ng kanyang tagumpay sa kamatayan, ng kanyang pagkabuhay na muli, ay aasahan natin na mangyayari din sa ating lahat. At yung huli, Christ will come back to take us. Babalik si Kristo para kunin tayo. Amen? Amen? At sa pagtatapos, ito yung nais kong iwanan na salita ng Diyos mula sa Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Amen? Anong sabi nito? Follow God's example. Sino bang example natin? Yeso Kristo. At sabi niya, yung dearly loved children, sumusunod sa halimbawa ng Diyos. At ano yung halimbawa dapat sundin? Walk in the way of love just as Christ loved us. Amen? Sa Tagalog, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Kung ang pamumuhay natin may pagmamahal tulad ni Kristo, walang galit, walang puot na mananatili sa ating mga puso. Amen? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Tayo rin ay maaaring mag-alay ng ating buhay. Paano natin maiaalay ang ating buhay na maituturing ng Diyos na mabangong handog at mabangong alay. Amen? Pasensya na po, nahutal ako ng Tagalog. Mabangong alay at handog sa Diyos. Paano magiging mabangong handog at alay ang buhay sa ating Diyos? Hindi sinasabi ng Diyos na magpapako ka. Hindi sinasabi ng Diyos na magpasangkot ng krus. Hindi sinasabi ng Diyos na maghampas dugo. Tama? Ano ba yung ginagawa? Magbisita iglesia, lumakad ng paluhod,
kung ano-ano mang sakripisyo na nakikita natin ang ginagawa ng mundo, paano natin maibibigay na mabakong alay ang ating buhay? Sa pamagitan ng pinapakita nating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Kanya. At yung pag-ibig na yan, lumalabas para abutin at bahaginan yung kapwa patungkol sa ginawa ni Jesucristo. Amen? Na niligtas niya ang ating buhay, nagsakripisyo siya, pinako siya sa krus, nabuhay na maguli para tubusin ang ating kasalanan at para tayo yung tawagin na anak at para sa pagdating ng panahon, tayo ay mabubuhay na muli at aakyat sa langit. Amen? Diba? Wala nang iba na ikaw nahahangarin kundi mapunta doon sa buhay na pinaghaharian ng Diyos, sa buhay na nakikita yung pag-ibig ng Diyos at sa buhay na lumalabas na may manifestation sa ating ginagawa para sa Diyos at para sa ating kapwa. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos sa kanyang sabi. At